guys, nakita ko na yung perfect action camera para sa channel natin. By the way guys, this is not in any way or form paid or hindi ito pinadala ni DJI. We bought this with our own money and I hope na magamit natin to or masulit natin to sa ating pag-create ng mga content dito sa channel natin. Short story lang guys, it's been a while nung nagkaroon ako ng full-fledged action camera. Though meron akong Insta360 Go 3S ngayon, pero yung function nun is more on POV compared sa pagiging action camera talaga. My last action camera was I think GoPro Hero 9 or Hero 10 and doon nag-umpisa yung channel natin. Pero as time flies by, natututo tayo mag-create ng content, bumili tayo ng mirrorless camera, bumili tayo ng ZV-E10, then nag-FX30 and then nag full frame camera na tayo. So ngayon babalik tayo or gagawa tayo ng content more on sa Action 5 Pro. So bakit nga ba tayo bumili ulit ng action camera? Number one is yung quality niya guys. So, compared sa mga action cameras before, 1.3 inches na CMOS sensor yung ating Action 5 Pro compared sa mga gamit natin before. So even in low light, lalo na may super night view ito, mas magagamit mo siya. Number 2 is yung compact and portability. Napakaliit lang nito guys compared na kung magdadala ka ng mirrorless camera, full frame pa yan or APS-C camera pa yan. I think this is 10 times smaller sa mga mirrorless camera. Lalong-lalo na kung full frame yung gamit mo, yung lens para ng full frame is talagang mahaba na or mabigat na. Next is yung water resistant or waterproofing nito. Here in the Philippines kasi guys, hindi mo alam kung kailan uulan or kung kailan sobrang init, at least hindi ma-abuse yung inyong mga full frame or mirrorless cameras, lalong-lalo na kung outdoor shooter kayo. So later natin pag-usapan lahat ng mga pros and cons ng action camera. Right now, i-check na muna natin yung specs and kung anong bundle nga ba yung pinili natin sa Action 5 Pro. Pag bumili kasi kayo ng Action 5 Pro guys, marami siyang mga options na bundle, no? Iba't ibang klase yon. Pero ang pinili natin is yung Adventure Combo kasi unang-una yun yung pinakamurang combo ni DJI na yun naman din yung mga kailangan natin. Again, Adventure Combo yung pinili natin. So let's go, check na natin yung specs and yung mga kasamang accessories nito. Basically, yung specs nito guys, as mentioned kanina, is 1.3 inches na yung CMOS sensor nito. It can also do center and track subject with enhanced precision. So kung meron kayo or na-experience na yung Osmo Pocket 3, more or less ganun din yung magiging function nito without the gimbal functionality of course. Yung screen nito sa harap sa likod is OLED na. Pinaka nagustuhan ko dito compared sa mga previous generation or I think yung current generations or yung mga competitors na mga action camera is up to 4 hours yung recording. But based on my reviews and research, if it's 4K recording, more or less nasa around 3 hours or 3 hours and 10 minutes yung straight recording nito. Pag open mo ng box guys, meron na itong 2 boxes na maliit. Andito yung action camera and andito yung accessories. Pero bago natin i-check yung ating boxes na maliliit, may ipapakita muna ako sa inyo. Yung action combo guys, may kasama siya ng selfie stick from DJI. So ako, I'm a big guy and I'm a tall guy. Hindi ako madalas gumagamit ng action or ng selfie stick. So this is a plus to all creators na gusto ng may selfie stick na kasama yung inyong action camera. Next naman, i-check muna natin yung accessories box nito guys. Syempre may kasama na tong mga manual, stickers, and yung kanyang warranty card from DJI. So may kasama na siyang mount dito na I think pwede nyo ilagay sa kotse nyo or sa mga motorcycle vlogger dyan, no? Ito yung mount niya. May 3M sticker na dyan sa ilalim. And ito may isang mount niya na proprietary din to sa kanyang magnetic mount. And then may USB cable din siya dito. USB Type-C to USB Type-C. Makapal siya. Hindi siya braided. Kaya medyo matigas siya. But it's a good thing kasi waterproof. Ibig sabihin, no, magagamit natin to. Kahit nakasaksak sa ating camera sa labas. Kahit umuulan or sobrang init. Meron din siya ditong dalawang screws na kasama para sa ating mount. Of course, yung pinaka-favorite ko na accessories na kasama dito is yung kanyang battery charger, no? So si DJI lang gumagawa nito guys, no? Chinek ko doon sa mga ibang action camera na competitor nila, walang kasamang ganito. So either bibili ka ng third party or bibili mo to separately. So ito yung kanyang battery charger guys. Press mo lang ito, kasya dyan up to 3. And then, andito na yung dalawang charger mo. USB Type-C na rin yung charging port niya sa gilid. This can also be used as a power bank. So, I'm not sure. Kasi sabi, pag nalobat to yung phone, pwede daw itong gamitin. Lalagyan mo ng Type-C to Type-C. And then, pwede na mag-charge yung phone mo. Hindi ko pa natatry. Itatry natin yung full day experience natin dito sa ating DJI very soon. Sa other box naman guys, andito na yung pinaka-action camera natin. And may isang accessories din sila dito na nagustuhan ko, no? First is, meron na siyang kasamang cage. Guys, kapag bumili ka ng cage
ng inyong action camera sa labas, third party mo or less aabotin ka ng 2,000 to 2,500 pesos. Depende pa sa brand. And yung brand na yon, maganda naman siya pero made out of metal. Mabigat. Itong kay DJI is made out of plastic pero very refined yung mga cutouts ng cage na to. Ito sa cage na to guys, meron siya ditong record button sa itaas. Yung proprietary mount niya dito guys, kung makikita nyo, sa gilid. So ibig sabihin nito, pwede mo siyang i-mount vertically sa inyong tripod, sa inyong selfie stick kung gusto nyo mag-shoot ng short form videos. Ito naman sa kabila is yung kanyang on-off button. Butas din yung dito kung meron kang gustong ilagay na accessories, and yung ilalim niya is open din para kung gusto mong maglagay ng tripod or ng mga mounts, and yung magnetic mount niya is also open. And then yung latch naman niya is nandito sa ibabaw sa katabi nung kanyang record button. For me, mas preferred ko talaga yung plastic compared dun sa mga metal na cage, no? Kasi yung camera ko ngayon na ginagamit natin to shoot videos is made out of metal. Sobrang bigat niya guys. Pero pag inalis mo yung cage, sobrang gaan naman. And of course, yung star of the show is the Action 5 Pro from DJI. So unboxan natin guys yung kanyang size compared sa mga competitors nito, no? Kasi I cannot compare it to the previous generation which is yung Action 4 dahil hindi naman ako nagkaroon nun. But I can compare this to the action cameras na competitors ni DJI. Iba yung pagka-build quality nito. Very rugged siya compared sa mga nakita ko na action cameras. If I will be comparing it sa aking Insta360 Go 3S which is usually ginagamit ko for POV shoots, and because of the magnetic features nito, mas nalalagay ko siya sa mga tight areas, no, sa mga POV shoots ko. So yan guys, kung makita yung comparison, mas thicker si Insta360. Pero mas mahaba ng konti si Action 5 Pro. It's because mas malaki yung LCD screen niya sa likod. Ayan guys, edge to edge yung kanyang LCD screen ni Action 5 Pro compared kay Insta360 na makakapal pa yung mga corners niya ng mga black edges sa gilid. So as you can see, meron siya ditong screen sa harap which is OLED. Sa likod, OLED rin yan guys. And sa harap niya is meron tayong record button, and I think this is the internal microphone. Sa gilid naman, andito yung kanyang power on and off button, and dito sa door nut. So detachable siya guys. Kung gusto nyo tong lagay sa case na mas makapal and mas secure, usually pinapalitan nila yung door. Ako hindi ko naman kailangan yun dahil hindi naman ako nagsuscuba dive or nag-underwater. So andito din sa may battery side yung kanyang micro SD card, no? By the way guys, kung wala kayong micro SD card nung binili nyo to, meron itong I think 47 gigabytes na internal memory which is will last you for 2 hours of straight recording. So that's our quick unboxing and first impression of the DJI Action 5 Pro. So guys, watch out for my next video dahil re-reviewin natin to or gagamitin natin ito outdoor up to its max capacity. Sasagarin natin yung battery life usage, picture quality, color grading, and even its accessories. So guys, thank you for watching and see you on the next tech unboxing.